Patuloy na pinapaalalahanan ng Land Transportation Office o LTO Santiago City ang mga motorista na tiyaking updated ang kanilang driver's license at rehistro ng sasakyan upang makaiwas sa mga paglabag at mabigat na multa. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay LTO Santiago City Officer in Charge Dennis Buendia, sinabi nitong nananatiling abala ang kanilang tanggapan sa pagpapatupad ng mga batas trapiko dahil ang Santiago City ay nagsisilbing pangunahing daanan ng mga sasakyang bumabiyahe patungong Metro Manila, Isabela, Cagayan at iba pang karatig lugar. Ayon kay Buendia, kabilang sa mga pinakakaraniwang paglabag na kanilang naitatala ang unregistered motor vehicles, unlicensed drivers, paggamit ng tsinelas habang nagmamaneho, mga defective accessories tulad ng sirang signal at brake lights, at ang patuloy na operasyon ng mga kolorum o mga pribadong sasakyang namamasada ng walang prangkisa. Kabilang din sa madalas na paglabag ang failure to carry franchise, unauthorized modification ng sasakyan, hindi pagsusuot ng seatbelt, hindi paggamit ng helmet at iba pang paglabag sa mga batas trapiko. Ipinaalala rin ni Buendia na may visa hanggang ika-31 ng Hulyo ang extension ng validity ng rehistro para sa mga sasakyang ang plaka ay nagtatapos sa 4, 5 at 6. Anya maaaring magpa-renew o mag-renew ang mga ito hanggang sa nasabing petsa ng walang karagdagang penalty. Samantala, hinikayat ng opisyal ang mga wala pang driver's license na samantalahin ang libreng theoretical driving course o TDC na inilulunsad ng LTO sa pamamagitan ng mga caravan sa iba't ibang bayan. Anya, malaking tulong ito sa mga nais kumuha ng student permit dahil libre itong ibinibigay kumpara sa mga pribadong driving school. Binigyang din ni Buendia na walang shortcut ang pagkuha ng driver's license at kinakailangang dumaan ang lahat ng mga aplikante sa tamang proseso at mga itinakdang requirements. Ganito ang bahagi ng pahayag ni LTO Santiago City Officer in Charge Dennis Buendia. Kumuha ng TDC para po makapag-apply kayo ng student permit. Kaya nga po, ito ay pupunta rin po kami sa mga other municipalities para ipaalam na tayo po ay may ganitong programa para po maiwasan yung pagdadrive ng walang lisensya. Alam niyo po, sabi nga nila, bakit hindi sila makakuha? Ang dami pong mga tanong, bakit hindi po kami makakuha ng driver's license? Una sa lahat, kung porsigurity ko pong makakuha ng driver's license, talagang a-applyan mo yan. Kasi hindi naman lang po yan na parang lang, kailangan po mayroon pong procedures and guidelines para makakuha po tayo ng driver's license.